Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Mamaya mag-collab tayo. Maganda yung comments nyo sa vlog ko kagabi, no? Magbigay naman tayo ito. Reaksyon sa kay Atty. Enzo na naman, ha? Away nila Digong at Trillanes muling nabuhay, sabi niya. 2 hours ago lang ho ito eh. Pakinggan na natin. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan mga kabunyog, itong ating pagkikwentuhan ngayong araw, talagang magandang pagkwentuhan to. Ha? pikon na naman si Digong. Ha? Talagang pikon. Saan siya ngayon napikon? Maraming bagay ang napipikon ngayon si Duterte. Una, pikon siya sa Makabayan Black. Pangalawa, pikon siya kay Romualdez at sa mga kongresista. Pangatlo, pikon siya kay Trillanes. Yan yung mga tatlong nagpapa high blood ngayon kay Digong eh. Mga kabunyog. Ngayon mga kabunyog, ang isa pang nagagalit siya dito kay Trillanes. Kasi si Trillanes, nang sinabi ni Duterte, nung binabantaan ni Duterte si Franz Castro. Matagal na sila magkaaway niyan eh, si Trillanes eh, Torne. Sabi kasi ni Duterte ganito, sabi niya daw kay Sara, inadvisean niya daw si Sara, huwag mo na kasing itago kung kanino mo gagamitin yung confidential funds mo. Sabihin mo, papatayin si Franz Castro at ang mga komunista. Tapos sabi niya pa, kasi mainit yung ulo nga ni Duterte doon sa programa niya sa SMNI. Sabi niya, hinahanap nyo yung confidential funds ng Davao. Hinahanap nyo. Ito, sasabihin ko sa inyo. Ginamit ko. Marami akong pinapatay sa Davao. Ginamit ko ang confidential funds. Yun. Yung bahagi na yon, inamin nila ni Duterte na ginamit niya ang confidential funds para sa mga patayan sa Davao. Yung mga AJKs. Kinuha ni Trillanes yun. Sabi ni Trillanes, nag-post si Trillanes at ang Magdalo. Okay na, pinadala na daw nila sa ICC. Yung sinabi na yun ni Duterte. Mag-ano tayo dyan, no, mga boss. Yun ang sinasabi ni Digong, no? Ginagamit daw nila yung confidential funds, pinagpapatay niya raw yung mga makakaliwa sa Davao, mga kaaway ng Estado. Alam nyo, nakakapagtaka lang din kung minsan, ano? Napakahina naman ng utak mo para maniwala ka sa mga sinasabi nito. Totoo. Bakit? Yan Davao, sabi niya, wala na ikang maski maglakad kayo, wala kayong dapat ikatakot. Hindi ba may sumabog nga dyan? May parang night market, may sumabog dyan. Daming namatay. Tapos kailan ba yung kapabaril lang ng isang modelo dyan? Iwawalis na sa harapan. Riding in tandem. Di ba? Anong walang dapat ikatakot? Tsaka ito, no, mga boss, no? Nung upo si Sara, magkano lang yung confidential fund ni Duterte? After the doble. Tapos hanggang umabot ng 460 million. Taon-taon. 3 consecutive years yata yan. Meron pang 420 million. Ibig sabihin, pataas ng pataas yung confidential fund na sinasabi nitong si Digong na ginagamit nila para sa pagpapatay ng mga makakaliwa. Liwanag, yun din ang sinasabi niya. Yan ang sabihin mo na kasi. Kung saan mo ginagamit yan para pagpapatayin yung mga ito. Ito yan mga boss eh. Ibig nyo sabihin, hindi na naubos yung makakaliwa sa Davao. Taragis. 460 million, 420 million, 200 million. Bakit? Ano bang kalaban nila sa Davao? Hamas? O ano ba anong klase mga terorista ba nasa Davao? Mukhang mabangis. Kasi hindi maubos-ubos eh. Kung doon nila ginagamit yung sinasabing confidential fund, sabi niya nga nung gusto niya hanapin niya yung confidential fund ko, ginamit ko sa pagpapatay ng mga masasama, ganun ito. Aminado naman si yung sa EJK killing, extrajudicial killing, ang dami. Hindi na naubos. Hindi kaya
Bagay siya nga, di ba, sabi niya. Mabuhay ang MPA, gumaganon pa siya, di ba? O. Sa laki ng pera na yan, alam niyo yung mga MPA, nandun ho sila sa bundok, di ba? O. Kaya sila ano, pag sabi nga ni Mutabato, ang mga kasama niya sa mga hired killer nila, nung panahon nila, na sila ang killer ni Digong, mga kasama nila, mga rebel returnees. Oh. Magaling din si Digong no? O diyo, kunyari, o diyo, baba na kayo rito. Bigyan ko kayo ng trabaho. Yun, hitman ang naging trabaho. Bodyguard nila. O, di ba? Mga boss, yun nga, bodyguard lang ni Sara, 433. BP pa lang yan. Baka kung sabihin mong yan na naging presidente. sa kinukuha yung bodyguard? O, sige nga. Saan niya kinukuha yung bodyguard niya? Matatanong mo ba yun kung sino yung mga bodyguard niya? O, basta meron ako 433 bodyguard. No. Saan kukunin yung sweldo nun? Sa confidential fund? O. Hindi kaya mga boss. Baba na kayo rito. Magtrabaho na lang kayo sa amin. Bodyguard nyo kami. Bodyguardan nyo na lang ako. Kesa nandiyan kayo sa bundok. May sweldo pa kayo dito. Diyan wala kayo sweldo. Bebe. Bababa na MPA. Babantayan lang. Diba? MPA pa mahirap kausapin ba yan? Hindi. Nandun nga ako sila. Meron silang mga revolutionary tax na sinasabi. Pag ikaw ay isang politiko, pag pupunta ka doon, kailangan, mayroon kang sisingilin ka nila para hindi ka makapangampanya kayo na maayos doon sa mga forest region. Yun yan mga boss Hindi ka pa bababa. Kung ikaw, MPA ka sabihin sa'yo, dito ka na lang magtrabaho sa akin, bodyguard ka lang sa akin. Para magkakampi na tayo. Di ba mga sir? Doon ka magtataka. Wala silang sinasabi kung hindi ginagamit sa mga kaliwa. Hindi na nauubos yung kaliwa sa Davao. 460 million, daan-daang milyon. Ano ba yun? Masakit po sa ulo, mga boss. Hindi na realidad na sinasabi nito Di ba? Kung magaling silang humawak, dapat sa mga ganyang sinasabi nila ng mga makakaliwa, nauubos sana. Kung nauubos yan, dapat bumababa yung confidential fund. Di ba? Pag tumataas yung confidential fund, ibig sabihin lumalala yung mga makakaliwa na sinasabi nila na kailangan nilang iligpit at papatayin. Hindi na naubos. Kalokohan talaga Nakakatawa. Ba mga boss? Tsaka itong mga nga to. SMMA na to, puro yun. Anti-HELCAP, kung anong klaseng yan, para kalaban sa mga NPA. Ka-Persi nga Di ba nung natali? Sabi agad, NPA. Lahat na lang ng NPA Pati sila Congressman Franz Castro, yung tatlong NPA din. Makakaliwa rin. Bibileni ka, makakaliwa din. Lahat na lang sa kanila, wala silang bukang bibig kundi MPA Okinawa, Japan. Anong klase itong mga tao na to? Parang yung MPA yung ginagamit nila para mag-ano sila sa laki ng pondo na yan, mga 400. Pwede na nilang gawing private army nila yung sarili nilang private army yung NPA. Pwede na, totoo. Yung sinasabi nilang NPA, sa kanila na nagtatrabaho. Tsaka yun nga, kung magsalita si Digong, puro patayin, Pero yun nga, mga boss, hindi pa tapos yan. Sana wala nang dumanak na naman ng dugo, sana wala, Galit na si Digong.
Lahat na lang eh. Oh. Pakinggan pa natin si Torneso. Ha? Kaya, kaya na sabi ni Trillanes, okay na. Pinadala na namin sa ICC yung mga sinabi ni Duterte. Ito kasing si Duterte, loose cannon nito eh. Lalo na pag napipikon. Para ding si Sara Duterte, pag napipikon, nawawala sa sarili. Ganyan din si Digong. Ganyan din si Digong. Naka-public siya, Nationwide TV, SMNI. Napapanood siya sa TV, naririnig siya sa radyo, yung DCAR. Ang sabi niya, hinahanap nyo. Kayong mga nagtatanong, kayong mga nagbubusisi kung saan ko ginamit yung confidential fund, saan namin ginamit yung confidential fund sa Davao. Ito, sasabihin ko na sa inyo. Ginamit ko para patayin ang mga kalaban ng Estado, sabi niya. Para patayin daw yung mga enemies of the state. Yun, doon ko ginamit. Kaya sabi niya, pinagmamalaki niya yun eh. Yun ang pinagamitan ko ng confidential funds ng Davao. Kaya sabi niya, advice niya daw kay Sara, huwag nang maraming paligoy-ligoy. Sabihin mo na kung para saan yung confidential funds, para patayin si Franz Castro at yung mga komunista. Yun. Yung mga sinabi na yun ni Digong, sabi ni Trillanes at ng Magdalo, itong bahaging ito ng inamin ni Duterte on live TV, national TV, inamin niya na ginamit niya yung Ako, hindi ako naniniwala na sinasabi niya. Sa totoo lang na pinagpapatay. Hindi na ako naniniwala dyan. Hindi na naubos. Yung sinasabing komunista. Gaano kalaki ho yung isang taon lang na budget, na 460 million. Yun yung inubos ni Sara doon sa Davao, 2.6 billion na confidential fund niya nung siya mayor. Aba, isa laki ho ng halaga na yun eh. Baka pati daga, wala nang rebelding daga. Sakit ho sa ulo, no? Tsaka yun nga, paulit-ulit, no? Siyempre, kung pinagpapatay na yan, nababawasan. Sana lumiliit naman yung confidential fund. Palaki ng palaki. Ibig sabihin, nagiging grabe. Paggrabe ng paggrabe. Yung mga sinasabi niyang enemy of the state. Di ba? Digong. Magkulab na ho tayo. Sa totoo lang, mga boss, hindi na ba nagsawa ito sa kasangkalan sa rebelde? Mario Jose po. Magkomento nga ako kayo sa tao na yan. Tsaka tataka, parati ang nag-i-interview sa kanya si Kibulog. Silang dalawa lang naglulukuhan no? Ay, nako, Lord. Hector. Ano to? Hecto. Ukluban. Welcome to the club. Sabi niya. Hindi naman kami nadidismaya at nagagalit. Anong pakialam namin dyan? Ang pakialam namin kung saan mo gagamitin ang confidential fund mo. Purse ng pera ng taong bayan yan. Hindi yan sa inyo yan. Sabi, Welcome to the club. Kalat ni Baya, shout out. Shout out, Miss Akira Milus. Miss Aruba sabi ha, shout out Miss Aruba. Hindi mo naman kilala si Miss Aruba eh. Si Jane L yun. Raul Villanada, shout out. Pagbabantayan, Kuya Rox. Totoo. Tataka nga ako eh. Dapat talaga yan. Magising na si Excellency. Ibigay mo na yan. Wala ka namang kasalanan dyan sa EJK killing na yan, di ba? Ba't mo pinoproteksyonan, di ba? Kaya kung minsan, Pero malamang sa alamang ibigay yan. Kalat ni Baya ulit, Ano ba yan? Iba ang tanong, iba ang sagot. Wala na. Butas na naman ang bulsa ni Juan. Totoo.
Danilo Santos, shout out Banta ang tawag doon, Boss Rox. Totoo nga eh. Maski sinasabi ni Sarah, parang nagbabanta siya. May kanya-kanyang panahon. Sabi nga ni Kapersi, mag-ingat ka, Bongbong. Danilo Santos ulit. Parang hawak pa rin digong ang militar, Boss Rox. Ingat ka na, Bongbong. Totoo, diba? Sabi niya. Pag hindi ninyo yan, sasabihin ko ang taong bayan, ang militar, ang mga pulis, ganyan. Parang nag-aano siya na mag-revolusyon na. Parang ganun nga eh. Kalat ni Baya ulit eh. Sumama kayo sa akin. Dadalhin ko kayo sa pinakatugatog ng langit. Ano pa ang hinihintay ninyo? Tara na. Tingnan nga. Si Sarah, kala mo, pastor din siya eh. Jose Maridiego, shout out, sabi niya. Mukhang malapit na rin ang panahon nilang mag-amang Duterte. Kaya, ano kaya, Karoke? Malapit na talaga yan. Loose cannon na nga, sabi ni Kain. So, di ba? Alolalia, shout out Sabi niya. Para lang humihingi ng baon si Fiona sa tatay niya. Sa pag-request ng confidential fund, yun nga. Hindi naman tatay niya nakaupo, si Marcos. Di ba? Pero kaya sabi niya, alam mo, Apo, mahal kita, Apo, maayos ka, Apo. Tuloy natin. Akala mo impok at pinagpagura nila ang pondo ng bayan. Sana wag nang hayaan pang makapwesto pa at makabalik pa ang mga gahaman at abusadong yan sa gobyerno. Tatakbo pa ang senador si Gong, si D. Totoo. Ginagawa nila tayong tanga. At totoo yan, yung sinasabi ko, Al-Olalia eh. Di ba? Puro pang kailangan namin confidential fund, marami kaming papapatay. Hindi na naubos yung papapatay nila, ilang taon na. 6 na taon si Digong, 6 na taon si Sarah, hindi na naubos. Tuloy natin kay Al-Olalia. Bistado na sila at dapat na silang masugpo. Yun. Magandang araw si Roque and to all Roque Warriors. Dasal ko na sana mamulat ang hipag mo sa Rox. God bless, more power. Mamumulat din yan, Al-Olalia. Meron pa isang vlog dyan, Grace Chingsay, Umayos-ayos ka, naku. Baka bukas, may vlog na naman ako, kapiraso lang. Tapos babasahin ko yung mga comments nyo doon sa vlog ko niyan. Kalat ni ulit Makinig kayo. Yun, nasabi, di ba? Parang si Sarah ko. Makinig kayo. Ang confidential fund ay dagdag gastos ng bayan. Ang dagdag gastos ay kalaban ng bayan, mga ungas. Ferdinand San Juan, shout out Good evening, Karoke. Isa lang po ang pangarap ko sa ating bansa. Mamamayan, gising para sa katotohanan. God bless po. Wala nga Pag nandyan ay 500 sabi ng mga mata ng mga Tapos, wala na utak. Gutom ang nasa Kaya madali mabili, di ba? Marilo Pabianak, shout out Good evening po, Tay. Good evening po, Tay Rox at sa mga Rocky Warriors. Parang bigla siyang naging mahinahon ngayon para tuloy nakakapanibago. Nawa maging matalino ang mga botante nang maging maayos mga mailuklok sa bayan, sa ating bayan. God bless po, Tay, at sa mga ka-warriors. God bless, Marlo. Hill Arenas, shout out. Drama lang yan. Tama. Drama. Hindi naman bagay Sheila Santos, shout out. Sabi niya. Ang hinahanap ng taong bayan, saan mo ginastos ang daang milyong pera ng taong bayan? Paliwanag ang hirap na paliwanag ang hanap namin. Gunggong. May gunggong pa. Mainit ang ulo ni Sheila. Kung saan
basurahan mo, pinupulot yung mga sinasabi mo. Los-los. Galit si Sheila. Nga. Pre, Jaime Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo mga boss, ha? Sabi niya. Wala ka talagang 8 Sara. May pakialam ka pala sa taong bayan. Bakit sandamakmak ng pera ang gusto mong nakawin ng legal? Maawa ka sa mga tao. Marami na ang halos mamatay dahil wala nang makain sa taas ng bilihin. Totoo yan, Jaime ka. O kanina, punta akong palengke. Isang patatas, ganyan kalaki, 200 plus pa lang ngayon. 48 pesos daw yung isang patatas. Lord. Isang sibuyas naman, medyo malaki-laki din. 30. Ang kamatis, 21.4. Kinawa Japan. 80 ang kilo. Kamatis. Dito po yun, dito. Sabi ko, ba't wala bang lupang matamnan ng kamatis? Lahat, pati gulay, mataas. Lord. Friend Jaime ulit, Sigurado nagbabasa ito ng speech. Ito ba ang gusto ninyong maging presidente? Isang bobo. Ewan ko, friend Jaime ka. Shout out, Sabi niya. Talagang magagalit yung mga mag-ama. Tinanggalan sila ng kamera ng nanakawin. Sana nga, baka may nababalitaan ako, yung mga, ewan parang gumugulo. Baka sabihin na naman ayaw nyo kaming bigyan ng confidential pan ayan, nandyan na yung mga MPA. Dumadami yung mga makakaliwa. Lord. Moody Buma, shout out. Hi sir, good evening po. Dapat lang na makialam ang matitinong mga Pinoy. May oras ng paniningil ng karma. Napapanahon ang paniningil ng langit kung saan na pupunta ang salita mo, Sara. Iisa lang ang kailangan mong sagutin. Kung saan mo dinala ang 125 million, maraming magugutom. Iba ang sinasabi mo sa ginagawa mo. Salamat, sir. Ingat po palagi. Ingat ka, Moody Muma. Alberto Olaer, shout out, Sabi niya. Karoke, anong sinasabi ni Sarang Tambaluslos, Duterte, Carpio? Inaapi sila? Sino ba ang nang-aapi sa inyo? Sinong bang nang bubugbog na sheriff ng Davao? Si Panelo, kayo ang mga Duterte ang nang-re-red tagging mga sinungaling magnanakaw sa kaban ng bayan. Ngayon sabi mo, inaapi kayo? Wow, ha? Sara, Tambaluslos, humingi ka na ng saklolo kay Kibuloy. Galit siya, Alberto Olaer. Ngayon ko ba? Ganun na ba katanga Pilipino para paniwalaan nyo pa itong mga to? Ang Hilito Vincent, shout out. Good PM, Karoke. Tingin ko po dyan, kay Sara Kim, pareho silang mag-ama. Ubod ng sinungaling. At ubod ng takaw sa perang wala bang pera ubod ng takaw sa pera wala bang pera yan? Timawa. Hilit siya ang Hilito. David Allen Mendoza, shout out, sabi niya. Hello, Karoke at sa mga Rocky Warriors. Good evening po sa inyong lahat. Lutang na lutang Sara Jing Potpot sa mga sinasabi niya. Dapat siguro palitan na niya ang gumagawa ng speech niya, o baka naman siya mismo ang gumagawa nun. Kawawa talaga ang Pilipinas kapag yan si Sara ang naluklok na presidente sa 2028. Baka masahol pa ang Pilipinas sa Sri Lanka at Pakistan. Malamang. Lord. Pero yan nga sinasabi, Habang yung Comelec na yan, yan pa rin ang nandiyan dyan,
at smart magic pa rin, patay na tayo dyan. Todas, mother, pati daughter, maniwala kayo. Hanggang hindi napapatalsik yan. Oo. Lord. Shout out, Aris. Sabi niya, magkama talaga itong dalawang ito. Parehong baluktot ang mga pinagsasabi. Hindi ka na iisa-isahin dahil marami. Alam na this, totoo. Rolando Cruz, shout out. Kung talagang ikaw public servant, kahit walang confidential pan, magsisilbi ka. Paraan lang yan ng pagkurap ng patago na walang sabi. Totoo. Si BP Lenny nakapagsilbi, walang nising kong confidential pan. Ang baba-baba pa ng budget niya, di ba? Dami namang nagawa. Ito. Ano ba nagawa nito? Wala pa. Kung hindi maghabol ng confidential pan, di ba? Mang away. Di ba? Wala. Lord, ano na ba nagawa ni Sarah? Namigay ng 1,000 doon sa mga gumraduate. No? Pang-celebrate daw nila, lechon manok. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Ibang klase talaga itong Sarah na ito. Akala niya masama ang loob ng mga bumoto at nabolan niya. Hoy! Wag mo silang idamay kung naiboto ka man nila nung nakaraang eleksyon, di sumasama ang loob nila. Diyan kasi di naman sila ang makikinabang diyan sa sila makikinabang diyan kung di ikaw mismo, Sara. Di ba siyempre ikaw ang masama ang loob dahil sa iyo ito mapupunta. Tama, di ba? Nagtuturo pa siya ng At alam mo siguro na maraming nadismaya sa iyo kasi nga ginarapal mo ng masyado ang paghingi mo ng confidential fund na ubod ng laki. Kala niya nga kasi sinabi niya naman Apo, alam mo mahal kita, umayos ka ha. Kala niya tatay niya pa rin ang nakaupo kaya ganyan kumakahingi, di ba? Bakit? Nung vice mayor ako 460 million ng mayor ako na 460 million ang confidential fund ko, 3 taon Ba, siyempre mas malaki ngayon, vice president ako di ba? Buti nga 500 million lang hinihingi ko, tsaka 150 million dapat dapat 750 million. Kawawa si Juan de la Cruz, mga boss. Tuloy natin to. Saan na yun? At nung nakaraang taon nga, yung 125 million na inubos mo lang sa 11 araw. Akala mo siguro di yan mabubuking ng taong bayan, kaya sobrang galit ka ngayon sa mga nagtanong at nabulgar dito, pati tatay mong si Digong. Nakialam na. Kasi nga pareho kayong baho sa mga pinagagawa ninyo. Kaya todo tanggol siya dito. Wow na wow. Akala siguro na magamang ito kanilang pera yung inagaw natin sa kanila. Totoo Elizabeth Iscari ulit Sana nga Sir Rox, mas lalo pa nating malaman ang mga pinagagawa ng pamilyang Duterte sa ating bayan. At bakit tayo lumubog sa pagkakautang, mga walang kwentang tao sila. Kawawang taong bayan at ginago nila tayo at pinaikot sa palad nila. Tapos itong Digong na to, wow mismong sa bibig niya nang galing na marami siyang pinapatay. Tapos itong bato, ipagtatanggol agad. Totoo tao niya si Bato kung hindi kay Duterte, di walang bato. Hindi ba? Elizabeth Iscari ulit Sana Sir Rox, mas lalo nating malaman ang pinagagawa. Nabasa ko na to. Si Aris, shout out Aris sabi niya. Bakit hindi pa pinag-iimbestigahan ng PBBM ang EJK sa ICC? Anong pinag-aalalan niya kay Digong nyo? Ito ba ay tungkol sa tinatawag na Sword of Damocles? Bakit hindi niya harapin ito? Alam na ng lahat ang tungkol dyan sa Sword of Damocles. Lagi na itong binabanggit ni Kaper Silapid noong buhay pa siya.
Saka may immunity naman siya sa 6 na taon dahil presidente. Ngayon sana ang tamang timing na ibigay si Digong sa ICC dahil durog na ang mga gama. Aantayin pa ba niya na sinasabi ni Percy na mag-ingat siya at sa huling sinasabi ni Sara na panapanahon lang ito? Aba, dapat kumilos na siya ngayon. Huwag niya nang antayin pa ang madamay ang mga tao sa karuwagan niya. Kung maging presidente si Sarang walang AIDS, anong mangyayari sa mga tao? Aba, siguro napakasahol pa niyan sa dumaang dalawang magkasunod na administrasyon. Ito po lamang ay isang opinion at suggestion. Galing ng suggestion mo, Aris. Totoo lang. Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi, Karoke. Lang yatong si Sara. Kung ano-ano pinagsasabi, puro siya palusot. Ganyan sila mga tuwiran kapag sila ay nabubuko. Pamumuliti ka lang daw. Pati yung giyera sa Israel at Ukraine, dinadahilan din. Buko lalo silang pamilya sa pagnanakaw sa gobyerno. Totoo yan. Kaso nga, wala eh. Yung COA dapat gumalaw na. Si Marcos dapat gumalaw na. O, sa bagay, yan na si Sana totoo sana totoo yung Kongreso ngayon sa ginagawa nila. Sana. Oo. Mga boss. Baka mamaya ngiti-ngitian na lang naman sila tapos naman. Dati ganyan, nag-aaway na bandang uli. Nag-holding hands naman sila ni si Martin Romualdez. O, diba? Ngayon dapat tuloy na yan. Para Shervin Sapeda, my friend, shout out Ines, shout out. July 7 Alcantara, shout out Christian Sen, shout out. Sabi ni Tia Deli, may ngiting pagbati at magandang buhay po sa ating lahat, mga kalupon sa Rocky Warriors. Impong Basyang Team Tia Deli is in the house. Para makiasungot pong muli, makikimarites lang po. Si Rox, may kirot at rayuma pero depende na nga po. Di pwedeng di po present. Di po kumpleto ang Warriors pag wala pong absent. Pag meron pong absent. Sa topic mo po today, Sir Rox, kung ako po si Madam, titigil muna po ako sa pagkuda. Sapul na po siya at huli na sa bitag. Kaya meron ng marka. The more you talk na puro nonsense po, walang logic, kumbaga, wala po sa hulog na dapat maging aksyon ng isang kagalang-galang daw. Madam, ayus-ayusin din po natin paminsan-minsan ang ating pagiging masyadong pabida natin at pagiging malupit natin. Sa tapang at angas mo po, parang laban po talaga ng David at Goliath. Parang may takutan pa at matira na daw matibay. Siyempre po, kayo ang mga reyna at hari, wala pong tatalo sa inyo. Hawak nyo po lahat sa liig. At yung pong ang nakakasad po. Wala pong pwedeng pumalag nga po. Kasi nga po, simulat sa pool, mula Apari hanggang Chengwa, kayo po ang batas. Kung ako po sa inyo, Madam, para maiangat mo po ang konti yung sarili mo po, set a good example po. Let's talk more action, fulfilling your duties po. Dami mo pong hawak na posisyon, pero bakit mas nakikipagbalitaktakan ka po sa inuubos mo po ang power mo po sa mga pakikipag-away sa confidential fund? Madam Lenny got a lot of respect, so much love and admiration from all over the world kasi siya po ang hindi isang palingkera na abogada, edukada at makadiyos at makatao po. Tahimik at mas inuuna magsilbi po sa bayan as a public servant kahit wala sa gobyerno. Kesa pumunta kung saan-saan at maghanap po ng kakampi. Hay nako naman po, Madam, respect and love is to earn po, Madam. Walang H. Put yourself together and focus po sa pagsisilbi po
hindi po sa pagsusubi. Tandaan po natin, kahit ikaw po ay pinakamayaman at powerful sa mundo, everything means nothing if it's time for you to go and face the real master on your judgment day. Wala. Hindi yan, wala yan. Paniwala dyan, friend Jerving ka. Katulad po ni Sister Grace, kahit po kunsing, pinagdadamo sa kapatid mo, alikabok lang ang makakasama mo at the end of your journey. Lahat po ng kinamkam ninyo na di po sa inyo, di nyo po maisasama kung saan man po destinasyon ang babagsakan ninyo. Dalawa lang po ang choice, mga madam. Langit o impyerno. Good night po, Sir Rox. Ipagdasal na lang po natin ang mga ang mga ligaw nilang kaluluwa. Ingat po palagi. God bless. Ang inyo pong ang sa inyo po ay tunay na nagmamahal at di po kailanman maggugulang sa partihan. Ito po ang very sweet at di rin po plastic. Ito po ang inyong Tia Deli. Mabuhay po tayong lahat, mga nasa tamang panig at may matitinong pag-iisip na Karaoke Warriors. Federico Mandak, shout out. Lutang din pala ito si Sarah. Sari-sari ang sinagsasabi. Gaya din siya ng kanyang ama, walang direksyon. Nililis niya ang usapin. Anong kinalaman ng Russia, Ukraine at Hamas, Israel war sa mga usaping problema dahil sa issue ng CIF? Kaya di ko pinapikinggan ng mga speech ng magamang ito eh. Walang sense. Paiba-iba ng tumbok. Siya yung nasaktan tapos sasabihin niya mga tao ang nasasaktan at ang hiling magbanta kaya kanya-kanya daw panahon. Kaya pakiramdam daw mga kasamang nasa tabi. Pakiramdaman daw mga kasamang nasa tabi. Mahana talaga sa ama niya. Totoo yan, Federico Mandak. Iisa tema ng dila eh, no? Totoo. Elizabeth Iscari ulit, oh. Nagdag comment ko pa po dito kay Sarah na yan. Yung impression niya, di ko alam kung ano ang ibig niya sabihin dyan. Kung ano ang ibig niya sabihin dyan. At pati, ang gera sa ibang bansa, may masabi lang siya. Anong ibig sabihin niyan? Ang layo sa mga pinagsasabi niya tungkol sa mga pagkontra sa Comfy Pants niya. Ang layo ng sagot niya. Di ba, Sir Rox? Kasi nga, wala siyang maisasagot. Totoo. Kung ano-ano na sisabi. Di kaya nakanuto. Parang nakabatak eh, di ba? Pelabot, shout out. Sorry Karox, ayaw kong makita mukha ni Sarah at boses, kaya lipat muna. Ito, Nelson Batalone, shout out. Naku, itigil nyo na yan. Unahin nyo ang kapakanan ng taong bayan. Hindi pinag-aawayan ninyo pera ng bayan. Tama lang ang kamera, ibigay sa tamang ahensya. Di sa mga politiko magtrabaho kayo. Galit si Nelson. Ito, Lolita Bartolo, welcome to the club. Mga trolls lang niya ang nadidismaya. Totoo. Mga trolls niya, di ba? Pambayad sa trolls yan, di ba? Rolando Resco, shout out, Tawa-tawa siya. Gahamang ka Jack sa pera. Abusado kayo. Napakalaki ng CIF mo sa Davao. Tabogo lang ang naniniwala sa inyo, pwe. Mas malaki pa yung, kasi nung si Digong hindi pa presidente, tumakbo, maliit pa yung kay Digong. Nung naging presidente si Digong, si Sara naging mayor, ayun, dumoble-doble na. Kasi nga, tatay niya presidente, di ba? Hilda Linsangan, shout out, sabi niya. Hindi kami tatahimik hanggat hindi pinaliliwanag ni Sara Ulo kung saan niya ginastos o dinala ang 125 million within 11 days. Samantalang kaming mga OFWs ay nagtitiis ng pagod at lungkot. Luha at pawis ang pahuna namin. Isusubo na lang namin ay itatabi namin para may maipadala sa aming pamilya. Samantalang si Sarah Kim
ay ginastos at winaldas ang 125 million nang walang kahirap-hirap. Salot kasabayan, Miss Kupit Densyal. Galit si Hilda Linsangan. Totoo sinasabi niya, mga boss. Diba? Welcome to the club, Hilda Linsangan. Yan to. Arlene Gonzalez, shout out. Walang kalatoy-latoy yung mga sinasabi ni Inday terorista ng pera ng bayan. Ang layo kay BP Lenny. Putsog! Ang layo talaga. Arlene, malayo. Leopoldo Dorico, welcome to the club. Desperado na talaga ang mga taong ang taong buong akala nila ay sa kanila ang Pilipinas. Totoo. Cassandra Daisy, shout out sabi niya. Panahon daw, sabi ni Sara Dugas, tama. Panahon ng ipakulong ang mga dutae na yan. Kung sino ang makapagpapakulong sa pamilyang Dugas ay iboboto namin. Bantayin natin ang Senado, baka ibalik ang confidential fund niya. Mga 7 angels namin, please bantayan ninyo ang mga senador na maka-China. Oh, totoo. Jane L, shout out sabi niya. Si Rox, sa mga sinabi ni Sarah Jean Potpot, lalong nakapag-isip-isip ng todo si Lisa Araneta yan. Lalong hindi susuporta ni Bongbong si Sarah sa 2028. Kung ano mang deal meron sila Bongbong at Sarah, scrap na yan. Oo, pwede. Totoo daw. Alam mo si Rox, tawa na to. Nasabi rin ni Ka Enzo, ang sinabi ko noon na nasa kutsyon ka na, babalik ka pa ba sa banig? Totoo yan, friend, ha? Ano ka? Swerte, di ba? Dito na ako sa kutsyon, eh. Jane L ulit, oh. Si Rox, siguradong napagtatto na ni Dutz, Gloriang Labandera, na hindi tutupad si Bongbong sa kung ano man ang deal nila sa 2028. Ano ba naman yan? Ang shrewd ata si Gloriang Labandera, pero naisahan sila ni Bongbong. Kapag Smart Magic at Comelec ay kumampi sa Marcos, tapos na si Sara. Never yan magiging presidente. Kung, yan, sinasabi ko, Jane K, ha? Kung kakampi sa kanya, I doubt. Sa dami ng pera. Pero dapat, yung Comelec na yan, Jane, habang wala pang eleksyon, tapyasin na yan naku, kaso siya nagpwesto dyan. Tsaka yung Smart Magic na yan. Pero anyway, tingnan natin kung saan mapupunta. Si Sara mismo ang nagpredict kanyang political end. May katapusan ang lahat at ang tatay niya ang gumawa ng paraan para matapos na ang kanilang political dynasties. At least sa Davao, baka okay pa sila. Kanila yun, eh. Jane L ulit to. Si Rox, ngayon pa lang dapat less talk, less mistake ang pairali ni Sara at Dutz. The more sila talak ng talak, the more nababaon sila sa kumunoy. Which is good for the Philippines. So, and si Gongs Lisa. Nabuhay nga sila, paalam nila sila ang boss, di ba? User, shout out, user. Mas delikado yan ngayon. Mas delikado yan ngayon lang may BP na nagsasalita ng ganyan. Di ba? Puno Prejara, shout out, sabi niya. Malayo pang eleksyon, pagkaupo agad, satellite office ang pinagkakaabalahan kasi nga magiging headquarters niya pagkampanya niya sa 2028. Di ba? Parehas lang yan kay Digong. Napakasinungaling. CFI Queen talaga. Galit si Onofre. Reynaldo Gonzalez, shout out, sabi niya.
ng pagnanakaw, panahon ng pagsisinungaling, panahon ng pananakot, panahon ng pagtatraidor, panahon ng pagkukunwari. Ano pa bang panahon ang hindi nangyayari? Baka panahon na palitan ang mga trapong politiko na ang interes ay pansarili at bulsa. Hindi dapat ang panahon ang sinisisi, Sara, ang mga pagkakataon kundi pagkatao upang mapabuti ang bansa at tao. Pero kung ganyan palagi panahon na para magbalik loob sa Panginoon, ang mga taong nakakalimot at gumagawa ng masasamang bagay na hindi kaya pang gampanan ang kabutihang loob. Totoo yan, Reynaldo Gonzales ulit to. Alam mo, Sir Rox, talagang panahon na ngayon ng kaguluhan sa buong mundo. Kaya nga, sa Luzon, Visayas, Mindanao, kung nababalitaan mo, Sir Rox, daming natutuklaw ahas, mga kusa ng naglalabasan sa lungga bago pa sila sabugan ng mga missiles. Pero dito sa Pilipinas, ang mga ahas ay sa sarap ng buhay, mga naka-aircon at magagarang sasakyan dahil sa pagnanakaw nagiging legal na only in the Philippines. Totoo yan, Reynaldo. Jess Burnales, welcome to the club. Karox, mga motherhood statement lang naman yung mga pinagsasabi ng mag-amang yan. Totoo. Sumagot si 3JC Opo. Pero ang hindi nila alam, nakaka-apekto sa kanilang political career yan. Lalo nilang pinasasama ang sarili nila. Totoo. Everyday Sunday, shout out sabi. Mga Davao, mga taga Davao nagpapabudol-budol sa mga Duterte, natatakot sa mga kayabangan ni Digong dahil pinagpapatay sa DDS. Sinabi malinis ang Davao. Takot ang hinahasik sa mga tao. Laki ng ninanakaw pala sa Davao. Pero binabaha po ang Davao, konting ulan lang. Hindi ginagawa at ang paraan. Sugal, sabong, terrible sa Davao. Sa totoo lang po, hanga sila sa kayabangan ni Digong. Taga Davao ka ba? Everyday Sunday. Everyday Sunday ulit. Karoke, at totoo lang, si Digong ang bomb thrower sa kayabangan. At naniniwala agad mga abutante na akala si Digong ang dahilan at umuunlad daw ang Pilipinas sa kahirapan. Ganun puro Chinese ang namamayagpag sa Philippines. Totoo. Al Rem Morales, shout out. Sabi niya, Karox, bakit ganyan ang mga namumuno sa bansa natin? Sila ang pinoproblema natin. Dapat sila mamumroblema kung paano nila mapapaunlad ang bansa natin at mabigyan ng mabuting buhay ang mga Pilipino. Hindi puro away at korupsyon. God bless po. Tama, ang galing mo, Al Rem Morales. Anak Christian Cheng, shout out. Sabi niya, binasag ka mo ni Bomba at Sara Carpio ang katahimikan. Bakit po, Tyrox? Kailan ba siya nanahimik? Ang dami niyang patutsada. Same lang sila ng kriminal niyang ama. Pleasant evening po, Tyrox. And sa mga ka-warriors. Totoo. Nanahimik. Christian Cheng ulit to. Ano pati ang mga pinagkangasab ni Bomba at Sara Carpio? Sabi ko nga po, parang true. Pero alam naman ng matitinong nilalang na singaw sa malalaking ilong ni Atsara ang litanya niya yan. Nakakilabot ang litanya niya, Tyrox. Sanay siya sa ganyan. Di siya kinikilabutan kahit alam niya sa sarili niya na di totoo ang mga pinagsasabi niya. Totoo.
Christian Cheng ulit, oh. Magsalita si Atsara Carpio, akala mo siya talaga ang naaapi at inaapi. Sa laman ng poem niya, pagsasalita niya, mababanaag ang nangingilid niyang luha na pilit itatago sa publiko. Kahit po di ako natingin sa mukha ni Bomba Atsara Carpio Tyrox, yun ang nakikita ko. At kahit hinihinaan kong volume kasi nga naalibadbaran ako sa boses na pagmumukha ng Bomba Atsara na yan. Yun po ang dating ng boses niya. Yun po ang dating ng boses niya. Ang sama-sama sa loob niya dahil naputol ang kapritsyo niya. Totoo yan, ha. Totoo yan, Christian Cheng ka, ha. Christian Cheng ulit. Pansinin niyo po, Tatay Roque, yung simpleng hinaing ng Makabayan Black na Senator Risa, paliwanag, kasagutan, sabihin man lang if saan dinala ang winaldas at napakalaking halaga ng kwarta. Di niya masagot-sagot. And yet, ayan, marunong din pala siyang magsalita. Kala tuloy ng matitinong nilalang na pipi si Atsara. Then, ayan, haba pati ng linya. Sabi ko nga po, Tatay Roque, di bagay maging underdog si Lechon Manok worth 100,000 pesos, 1,000 pesos. Pilit ginagaya ang way ni Madam Leni Robredo sa pag-speech. Ha? Kala mo naman kaya niyang tapatan basta nakakakilabot ang itsura ng Bomba Atsara Carpio niya. Pero ano kayang nakita ng mga zombies niya sa kanya, lalo yung bayarang bulagers niya. Tindi ng pag-aliluya kay Bomba Atsara Carpio. Bye now, Tatay Rox. Ingat po, salamat. Ingat ka din, ha. Shout out, Brother Eli Asisio, ah. Dolor Garcia, shout out. Adorasyon Timaranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo, ha. Sabi ni 3J Siopo, si Rox, dapat sa panahong ito maging maingat si Sara at Dutz sa kanilang mga sinasabi. Hindi ko matapang sila, takot mga tao sa kanila, may private army sila o kung ano pa man, still they should understand na wala na sila sa power. Kung nasa power pa si Dutz, they can get away with everything. May kasabihan nga, di ba? Something like this: there's always someone stronger, powerful, better than you. Totoo. Sila, kala mo si Digong, kala mo talagang siya na pinakamagaling, di ba? Sa Pilipinas lang na, pagdating kay Xi Jinping, wala siyang ginawa kundi, ay nako. Tuloy natin. Ibig kong sabihin ba, akala mo ikaw ang pinakatigasin, pero hindi mo alam merong mas matigas sa iyo. Kaya sa mga Dutz, akala nila talagang pader na sila. Di kayang banggain, pero ang pader kayang i-bulldozer. At baka ang bulldozer na yan nasa Malacanang, ha. Totoo yan, ha. His Excellency, baka ikaw ang gamitin mo na kasi pagka-bulldozer mo, ano ka ba? 3J Show ulit, oh. Tama naman sinasabi ni Sara, panapanahon lang yan. Pero baka ang panahon niya ay di na dumating dahil sa mga self-destruct ang ginagawa niya ng tatay niya. Totoo. Baka rin Bongbong will take it as warning na para darating na panahon si Sara at balikan niya ang mga Marcos. So ngayon pa lang, sisiguraduhin na nasa pwesto ang kanilang panalo sa 2025 at 2028. Well, that's the most logical thing to do. Otherwise, your friend today could be your worst enemy in the near future. Ngayon pa lang, pigilan na ang pag-accent ng Duterte again. Totoo, ha? Pag-ascend ng Duterte again, ha? 3J Show ulit, oh. You know, Sir Rox, totoo naman ito. The Dutz is at the mercy of Marcoses. Isang phone call lang sa ICC, solved na ang problema ni Bongbong. Totoo, Bongbong, tawag na, ano ba? Ha? 3J Show ulit, oh.
Hindi dapat inaaway ni Diggs ang mga congressman kasi kakampi yan. Kakampi yung mga yan kung sino ang Speaker of the House. Nasa kamay ng Speaker ang kanilang datong budget. Totoo Ramon Valencia. Shout out, sabi niya, good morning night, bossing. Ayos yung talumpati ni Sarah Kim, parang aping-api. May mauto na naman dito. Totoo Ramon Valencia ulit Bossing, baka naman tumatanaw lang si BBM ng utang na loob. Pwede, di ba? Mission accomplished mga boss, nakapagsaya na naman tayo o nakapag-collab na naman tayo. Yan ang ano niyan. Walang bukang bibig tong mag-ama na to kundi ewan ko, tama ba ako? Kung sa lalaki ng mga confidential fund nila sa Davao, 460 million, 3 tapos 420 million, 200 million, 2.6 billion nung nakaupo si Sara. Ang confidential fund na naubos sa pagpatay sa mga mga komunista. Daming komunista pa sa Davao, hindi na naubos. Diyos ko, Lord. Good night mga boss. God bless.